Nako, matindi ho ito mga kababayan. Heto na ho ba kaya ang tinutukoy netong si Franco Mabanta na video netong si Martin Romualdez na magdidiin sa kanya dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Pag-usapan ho natin yan. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin ang interview netong si Ma'am Cora Gidote sa SMNI. At dito rin sa video na to, sisegue ho tayo sa pinaka-latest na speech nito si Marcos Jr. Na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, nanuhul daw siya. Tayo siyempre dito sa PHFT, di naman ho tayo basta-basta naniniwala. Diyan sa mga ganyang sabi-sabi sa mundo ng social media, di ba? 200,000 daw ang pinamigay kada barangay dito sa dumalo sa ano niya na to, sa campaign sortie niya na to para sa 2028 election. Ang aga naman yan, pambihira. Namigay daw siya di umano ng tag 200,000 piso. Yung 100,000 inubliga niya yung mga nabigyan na gamitin para sa mga scholar, sa mga pantulong sa mga nasasakupan nila. At yung 100,000 bahala na daw sila kung saan dadalhin yung mga pera na yun. Magkakaproblema tayo dyan, anak ng toko. Akala ko yung mga congressman lang ang merong unprogram akala ko yung mga congressman lang ang merong MOOE o yung kung tawagin Maintenance and Other Operating Expenses. Binigyan din ho nitong si Marcos Jr. ang mga barangay chairman. Kung di tayo nagkakamali, mga barangay chairman ito Diyan sa Pasay City ang binigyan ng tag 200,000 piso. Panoorin na lang ho natin mamaya. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Mamaya na ho natin pasadahan itong video na to ni Martin Romualdez na kung sinasabi ng ating mga kababayan sa mundo ng social media. Ito daw ang hawak-hawak na video nitong si Franco Mabanta. Ano ba yan? Ito na ho, rekta ho tayo kay kay Marcos Jr. Magpinsan ho yan dalawa na yan. Yang si Marcos Jr. at yang si Martin Romualdez. Good. Nako. Grabe naman. Maraming salamat po, Pasay City, sa inyong napakainit na salubong. Nako. Maraming salamat po. Ang tanong, magkano yan? Kada ulo, di ba? Alam nga naman, ang lagay ganun lang. Di ba? Pupunta sila dyan sa campaign sortie, pupunta sila dyan sa pagbisita mo sa Pasay City, tapos wala ka man lamang bitbit para sa kanila. Hindi naman pwede yan. Magandang gabi na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magsipo po tayo at magpapaliwanag lang po ako kung ano itong mga programa na ating sinisimulan dito sa Pasay at sa lahat ng LGU ng buong Pilipinas. Yan. Ito po, ang sadya ko po rito ay upang tignan at i-monitor kung ano ba ang pangyayari dito po sa ating mga dalawa pong bagong programa na ating isinusulong. Ito po ay ang dalawa, ito yung nakasulat dito, bawat bayan ay makikinabang. Meron din isa pa, bawat barangay ay makikinabang. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po ay unang-una yung para sa lahat ng LGU. Ito po ay binigyan po natin, kinuha po natin sa isang pondo na tawag Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na dapat gamitin para tulungan ang ating mga local government. Anak na to, word itself, Local Government Support Fund. Ano ba pagkakaintindi ng mga nakikinig sa'yo doon sa mga sinabi mo na yun? Yan ang problema. Ginagawa hong mangmang nitong mama na to ang sambayan ng Pilipino. Nakakaintindi naman ho kami kahit papaano ng salitang English. Hindi naman ho mga mangmang ang mga kausap mo. Pambira, kailangan mo pa ipaliwanag. Kailangan po Tagalogin talaga. Pambira ngunit, nung panahon ko, ako po ay nag-governor ako ng Ilocos. Tatlong termino, 9 na taon. Sa 9 na taon, wala po akong naramdaman o nakita o nasimut man lang doon sa LGSF na yan. At tinanong ko sa ating mga kasama na gobernador, mga mayor, ay kanila, hindi nga nila malaman kung paano gagamitin, saan makuha yung pondong yan. At mukha namang nagamit noon para sa iba't ibang bagay, hindi para sa LGU. Kaya sabi ko, ngayon na ako ay nakaupo, ito na ang pagkakataon ko na gamitin talaga yung LGSF para magsuporta, para tumulong, para makipag-project sa ating mga local government officials. Kaya yan po ang aming ginawa.
Dahil po ang sa aking karanasan, ramdam naman na po natin ang katotohanan ay kapag ang national government lamang ang gumagalaw, kuminsan kahit na maganda ang programa, kahit maraming tulong ang inaabot, medyo natatagalan. At maraming kailangan pagdaanan, ang daming kailangan na dokumento at yung mga mabibigyan sana ng tulong ay matagal bago nila magawa, pipila ng mahaba. Kaya naman naisip ko, nandyan na ang local government. Dahil halimbawa, kung gagawa kami ng listahan ng lahat ng mga nangangailangan, anong mangyayari? Maghahanap kami ng tao na galing sa mga iba't ibang ahensya, pupunta sa iba't ibang lugar. Tapos sila ang magse-survey sila. Ano ba itong nangyayari dito? Sino ba rito ang dapat tulungan? Sino ba rito ang nangangailangan ng tulong? Yan. Naisip ko, imbis na yan ang gawin natin, magtulungan tayo kasama ang local government. At yung listahan na yan ay nasa kanila na. Dahil ang gobernador, ang mayor, walang ginawa yan kundi gawin at baguhin at ayusin ang listahan na yon araw-araw. Yan po ang naging trabaho ko bilang gobernador. At saka nakikita ko naman, mga mayor ng mga iba't ibang lungsod, ganyan. Brad, wag mong ibida sa amin yung pagiging gobernador mo sa Ilocos. Anak na to ako Wala daw nangyari sa Ilocos nung ikaw ang nanunungkulan dyan, namumuno dyan eh. Wala ka daw kwentang leader. Kaya sa pagiging presidente mo, yun din ang naging trabaho mo ngayong mga panahon na to. Lang yata lang. Din, mga bayan, ganun din. Kaya sabi ko, ganito, para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil eto nga, mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo, ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan. At yung pangangailangan ay matugunan kaya kaagad natin at magkaroon kaya kaagad ng tulong. Kaya ganito po ang aming ginawa. Yun lamang, doon sa pagbaba ng LGSF, ika namin ay dapat kasama dyan ay ang pagkain. Halito na ako, paikot-ikot yung mga sinasabi mo. Diretsuhin mo na kasi ano bang gusto mong mangyari? Pinamimigay mo yung pera na yan para ika nga suportahan ng mga local government yung kandidato mo sa 2028. Diretsuhan na kasi tayo. Huwag niyong gawing mga sambayan ng Pilipino. Naiintindihan ng ating mga kababayan kung anong gusto niyong mangyari dyan. Ganun lang ho kasimple yan. Ang katotohanan po na, nung una akong umupo bilang Pangulo, ini-interview po ako. Tinanong ako ng isang reporter, tanong niya sa akin, ano ba talaga ang layunin mo bilang habang presidente ka? Ako sa kanilang sagot ko, ay ang talagang pangarap ko ay makita na natin, masasabi natin na wala nang gutom na Pilipino. Nako po! Kaya't yun po ang apeng... Pambihira, wala na raw gutom na Pilipino. Hindi pa sumobra sa kalahati. Sumobra na sa kalahati yung termino niya. Imbis na mabawasan yung gutom na Pilipino, lalo hong dumami. Ibig sabihin, yung kanyang gustong mangyari nung kampanya, hindi ho nangyari. Bakit? Dahil inuna ho nila ang pamumulitika at pangurakot sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Pangarap at susubukan talaga natin na matupad yung pangarap na maging totoo, yung pangarap na yan at matupad ang ganyang klaseng serbisyo. Kahit hindi natin makuha ang bawat isa na mamamayang Pilipino basta't masimulan natin at maituloy natin. Kaya't ito po ay isang bahagi noon sa LGSF na binigay natin sa mga local government at alam naman natin mas mabilis gumalaw ang pagka-local government, lalong-lalo na pagka ganyan yung mayor ninyo, Mayor Emmy, napakasipag din. Ayan, namamaos na sa kakaikot.
Saka si Kong Tony, yan talaga, kaya maasahan natin. Kaya sabi ko, doon na magtulungan tayo, magtulungan ang national at saka yung local government. Yan. Kaya ito po, ito ang naging programa natin na yun sa listahan na ibinigay sa atin ng ating mga local government officials, doon sa listahan na yun na mga nangangailangan ng tulong, yung pong hindi talagang nakakatiyak sa kanilang food supply, sa kanilang pagkain, ay dapat bigyan natin ng tulong. At meron pa rin po tayong nababalitaan na isang beses lang kung kumain sa isang araw, kung minsan 2 araw na walang kain, o isa lang ang kain sa 2 araw, napakalungkot naman masyado noon. Kaya inisip namin paano natin gagawin, ano yung gagawin natin para matulungan naman yung mga yon. Kaya ito po ang aming ginawang programa. Ginamit na natin yung LGSF, yung pondo nga na Local Government Support Fund, upang makapagbigay nitong mga sako-sako na tigsa 10 kilo para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayuda. Di ba? Ayuda ho. Yes, si Boy Ayuda. Di ba? Ano na ho nila kumbaga, yaan yung hangganan na ibinibigay sa atin ng pamahalaan. Sa bayan ng Pilipino, mga mahihirap, hanggang dito lang kayo. Hanggang ayuda lang kayo. Hindi kayo pwedeng lumampas dyan. Walang trabaho, walang dekalidad na serbisyo ang inyong matatanggap galing sa pamahalaan. Hanggang ayuda lang ho kayo. Ngayon, para sa mga nagpapaalakpakan at nagsisigawan dyan sa pagbisita sa Pasay na nitong si Marcos Jr., mag-isip-isip kayo. Diba? Mag-isip-isip kayo. Habang buhay na lang ba, gusto nyo ganyan ang nangyayari sa bansa natin? Konting bulahan, tagda 200,000, 10 kilong bigas, kawawa ho ang sambayan ng Pilipino. Nasa inyo naman ho yan. Yan ho ang gustong mangyari ng bawat politiko. Sa bawat, nakita lang natin na bago yan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggat maaari, gusto ho niyang bigyan ng dignidad ang bawat isang Pilipino. Pero sa mga, dito sa mga Marcos Romualdez, wala ho ba kayo napansin? Maya, puro ayuda. Wala bang dekalidad na serbisyo? Dekalidad na trabaho sa bagay, no? Paano pa nga naman sila makakapagikayat ng mga mamumuhunan? Wala ho silang ginawa kundi manguraho sa nakalipas na kulang-kulang 4 na taon dito sa administrasyon na to. Sino pa ba naman ang mamumuhunan nasa matinong katinoan ang papasok dito sa bansa na to at maglalagak ng daang bilyon o bilyong-bilyong dolyar para mag-establish ng mga business, di ba? Gayong kitang-kita naman ho na napakatindi ho talaga, napakatalamak ng nangyayaring nakawan ngayon sa ating bansa. Ito po ang tulong ng pamahalaan upang matiyak naman na kahit papano may makain. At huwag niyo pong isipin na ito ay minsanan lamang. Ito po, tuloy-tuloy po ito. At ang schedule po nito ay sa 1 taon, 6 na beses po namin gagawin. Anak ng Petrang Garabada, sa loob ng 6 na taon, sa loob ng 1 taon, 6 na beses yung gagawin. Good luck na lang para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pagka binigay yung bigas, abangan nyo na sa susunod na buwan, doon palang darating yung 10 kilong bigas. 6 na beses daw kada 1 taon. Yan lang sa Pasay. Paano yung mga mahihirap sa Ilocos Norte? Sa bandang Cebu, sa bandang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Paano yung mahihirap doon? 6 times kada taon. 10 kilong bigas. Palakpakan mo tayo mga kumpay. Diyan naman ako bilib dyan sa mama na yan. Ang kapal ho ng mukha para sabihin na 6 na beses kada 1 taon yung 10 kilong bigas. Asan yung yung tipong akala ko bang para kasi sambay ng di ba? Hindi ho makatao yun. Pagkadaan ng 2 buwan, meron na naman pong 10 kilo. Hindi na namin ititigil yan. Hanggat hindi na kayo nangangailangan, kung medyo nakaahon na kayo, at hindi na kailangan, at kaya na ninyong magpakain sa inyong pamilya, yung iba naman ang tutulungan natin. Ngunit, hanggat nandyan kayo at nangangailangan kayo,
tuloy-tuloy po ang bigay ng pamahalaan nitong bigas para tulong sa inyo. At yan yung unang programa na aming dala ngayong araw na ito. May pangalawang programa, ganun din siguro ang pangalan na bawat barangay ay makikinabang. Yan. Ito po, yung cheque po na ibinigay ko cheque na. yan po ay para sa mga barangay. Yan. Ang programa po ay ganito. Yan, paano? Ang bawat barangay, at hindi lamang dito sa Pasay, kundi sa buong Pilipinas, Yan. bawat barangay sa Pilipinas ay bibigyan namin ng 200,000 piso para Wow. magamit ng mga barangay official. Doon sa 200,000 piso, ang hiniling namin sa ating mga barangay official, yung kalahati, yung 100,000, yung kalahati ay gamitin para sa scholarship ng ating mga kabataan. Yan, scholarship. So, tigte 20,000, Oh. tigda 20,000 ang bibigay sa bawat scholar. Kaya bawat barangay magkakaroon ng 5 scholar. Yan. At ito ay sabi ko, dapat ang unahin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero bukang baka mahirapan silang magtapos dahil walang pambayad, dahil kailangan magtrabaho, o kung ano man na dahilan, ay dapat tulungan natin ang mga yan. At alam naman natin na napakahalaga ng magandang edukasyon, na napakalaking bagay na merong pinag-aralan ang ating mga kabataan. Yan. Kaya yun po ang sinama namin. Yun naman na naiwan, doon sa 200,000, di Ayun na. 100,000 bibigay natin sa mga scholar. Ako po. Yun naman na natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala kung ano yung saan nyo gagamitin, yung 100,000 na yan. Nagkaroon ng MOOE yung mga barangay captain. 'Di ba? Yung 100,000 piso, bahala na kayo kung saan niyo ilagay yan. 'Di ba? Kayo nang bahala diyan. Para sa atin ito ano lang naman, kumbaga kung gusto nyo igastusin niya sa mga kabit nyo, wala problema, bahala na nga kayo eh. Meron bang iniwan na instruction ng Pangulo kung paano gagastusin yung 100,000 piso? O pinambili mo ng NMAX yan, barangay captain, wala na kayong pakialam doon. Kasi sinabi ni Pangulo, bahala na kayo. Ngayon kung pagka hindi naiintindihan yung mga katagang bahala na kayo, para kayong mga siraulo. Pagka yan, pinampaayos ng bahay nitong si kapitan, ni chairman, wala kang pakialam doon. Ano sabi ni Presidente? Bahala na kayo. Lunok, tanga, diba? Lunok, tanga, bulol. Nako. Isang tama. Kumakamot yung mga manonood. Anong toko, swerte ni chairman. Paano na lang kami? Merong 100,000 si chairman. Isang tao lang naman yun eh. Paano yung mga nasasakupan ni chairman urat na dito kay Marcos Jr. Galit na, di ba? Bahala na kayo kahit walang resibo. Kasi nga naman, sabi ng Pangulo, bahala na kayo. Di ba? 200,000, yung 200,000, yung 100,000 i-scholar sa mga scholar ng barangay. Yung 100,000, bahala na si chairman. Birthday ni chairman bukas, ginamit yung 100,000 pang birthday party niyan. Pakialam nyo. Sabi ni Pangulo, bahala na ako eh. Ano bang magagawa? Ayun, yun ang definisyon ng bahala na ako. Diba pang birthday party ko yung 100,000. Mga siraulo kayo, pipigilan nyo ako. Sabi ni Pangulo to, di ba? Yung mga mangyayari nito, yung mga barangay official, walang tulog kayo mamayang gabi, kakatugin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin. Anyway, kaya namin ginawa yun. Kaya namin ginawa yun. Para sa approval at trust rating ng administrasyon. Diba? Pero hindi ho sapat yan. Tayo naniniwala na matatalino ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho sapat yung 100,000 piso na yan na ibinigay kay chairman para ika nga ay maligawa ng ating mga kababayan na mayroong ginagawa ang administrasyon. Palakpakan natin si Marcos Jr. Kalokohan.
Hindi ho ganyan ang ika nga panunungkulan. Hindi, ano yan eh, literal na binibili ho nila ang yung mga chairman. Anak ng toko, magbibigay ka ng pera, walang guidelines, bahala na kayo. Ano yan, maintenance and other operating expenses, bahala na kayo. May resibo, hindi ko alam kasi bahala na nga naman kayo eh. Dahil sa uli ay nanggaling sa karanasan ko na ito yung mga naranasan ko bilang gobernador ay So ngayon, wag na ho kayong magtaka kung sumasadsad ang ating ekonomiya kasi bahala na kayo. Yan ho patakaran ng administrasyon nito si Marcos Jr. Sa aking tapat ang aking paniniwala na walang mas alam sa mga pangangailangan sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Yan. Walang nakakaalam walang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng isang lungsod kundi ang mayor. Yan. Sa probinsya ang gobernador. Yan. Kaya dapat pabayaan natin ang ating mga ang ating mga local government official na magpakita naman ng kanilang mga inisyatibo na sa palagay nila ay makakatulong doon sa kanilang lugar. At kaya sinabi natin, titiyakin natin na meron naman silang magamit. Ito po ay aming ginagawa upang tiyakin, unang-una, na may pagkain ang ating mga kababayan at pangalawa, upang tiyakin na kahit papaano meron tayong natutulungan na scholar para sila pagdating ng panahon na sila na ang magseserbisyo, sila na ang mamumuno, sila na ang magpapatakbo ng Pilipinas, sila naman ay handa. Yan po ang aming programa na nailunsad ngayon at tamang-tama rin po dahil alam naman po natin, nagkagera sa gitnang silangan at ang naging nangyari dahil doon ay tumaas ang presyo ng langis. At alam natin, lahat ng bilihin, tataas din ang presyo kapag tumaas ang presyo ng langis. At ngunit hindi namin ginawa ito dahil doon. Talagang matagal na namin pinaplano ito. Na taon lang. At ako'y nagpapasalamat na mabuti na lang na pagdating ng hamon na dahil sa pangyayari sa gitnang silangan, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, mabuti na lang at may nakahandang programa na tutulong sa ating mga kababayan na magbibigay sana naman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong araw-araw na pamumuhay. Yun naman lamang. Nagpunta siya, ang dami nagpunta Ngayon naman tag 200,000 ba naman ang pinamimigay kada chairman, di ba? Pambihira. Ate, asahan po ninyo ang inyong pagka hindi ka pumunta dyan, wala kang 200,000 piso. Attendance yun pamahalaan, national government, local government, lahat. Mula sa Pangulo hanggang sa barangay tanod. Lahat po kami ay iniisip namin ang inyong kalagayan. Lahat kami ay iniintindi namin kung ano ang mga maaari namin Brad, gawin. wag mo nang pilitin. Lipat na ho tayo dito kay Ma'am Cora Gidote ha. Dito muna pala tayo sa video ni Martin Romualdez. Ito daw kumakalat Okay na humusga dyan. Pinakamaingay, may premyo. Ayan, Naku, ito ba yun? Ito ba yung pinantakot nitong si Frank? Walang clickbait. Walang clickbait. Hindi yung clickbait kay PH update. Tanong ko rin Kasi kumakalat ngayon to Ito ba yung PH, napanood ko na yan. Tagal nang kumakalat yun sa Hindi ko alam bakit natakot siya. Ito. Panoorin natin. Walang clickbait yan. 59 million. Naku, 59 million. Narinig niyo ho yun, 59 million. Naku, Martin, kinakabahan ako sa'yo ha. Kulang yata yan. Kulang. Gawin nating 3. Dinagdagan pa. Dinagdagan pa ni Martin Romualdez, pambihira. Ngayong araw, nandito tayo. Naku, nandiyan si Luis Tro. Hindi to Si Dan Fernandez nandiyan din. rally ha, hindi to rally. Si Barbers nandiyan. Si Don Gonzales nandiyan din. Pero nandito tayo sa isang Yari, groundbreaking ceremony Oh. para sa Bawan Technical Integrated High School. At
habang sumasakay kami dito sa helicopter, papunta dito, kinausap ko yung ating Congressman Elizalde ko. O yan na sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko. Nababanggit na ho yung mga pangalan. Diba? Nandiyan si Don Gonzales, Dan Fernandez, Ace Barbers. O binanggit niya na ho. Si Luis Tro nandiyan din. Nakita niyo, naaninag niyo naman. Diba? Si Baculaw, laging nga nasa likod ni Martin Romualdez yan. Binanggit niya na ho. Hindi galing sa atin. Galing kay Martin Romualdez. Saldi ko. Tuloy natin. Tema na appropriations. Naku, So nag-usap kami at sabi Naloko natin, na. pupuntahan natin yung Bawan oh, para sa isang classroom building na 59 million. 59. Sabi ko, kulang yata yan. Kulang. Gawin nating 3! Ginawa pang 3. Dinagdagan pa. Ito ba yon? Wala naman palang problema eh. Ito namang ano tawag nila dito? Boss Martin. Diba, tawag nila sa kanya, ito naman pala si Boss Martin, pambira. Hindi mo naman dapat... Diba, kung ako dito kay Martin Romualdez, ilabas nyo na yan. Makita pa ng sambay ng Pilipino yan, may nagbibigay ako ng 59 million, di ba? Oh, baka pinalakpakan ka pa. Oh. 3 building! 3 building. Ito ka, yari na. Para sa 8,000 estudyante dito, yun po ang handog ng ating kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, 3 school building. Wow! Wala naman palang problema. Pina-entrapment pa. Ito lang pala. Senior ho ito daw eh. Ay tayo, hindi naman natin alam eh. No? Nakikiisyoso ka, kaya ka nandito. Nakikiisyoso din ako. Let's go! Let's go! Diba? May problema dyan. Lahat tayo nakikiisyoso. Kaya hindi na natin malaman kung ito nga ba yung pinantakot kay Martin Romualdez o ano, di ba? Oh. So ayusin mo yung groundbreaking ha, para hindi lang isa ha, pangatlo. Okay. Ayusin. Ganun na lang talaga ang maikli na mensahe natin. Kaya mahal man natin yung mga taga Batangas, lalo ang ating congresswoman. At sa lahat naman ginagawa niyo, sinusuportahan mo ang mga programa nating mahal na presidente. Ako, si Martin Romualdez, bilang leader ng House of Representatives. Nagpapakilala lang pala. Bakit ba naman kasi kinagalit mo yan, Martin? Kung sakaling yan yun. Pero tayo dito sa PH Update, baka iba pa ho yung videong tinutukoy. Tagal naghintay, no? 20 minutes lagi. Nag-aabang yung ating mga kababayan. Anak ng toko, mga kampanya lang pala si Martin Romualdez. Diba? Imagine, just sa Buwan, anong lugar to? Batangas. Oh, 3 building ho, 59 million kada isa. Hindi lang isa, dinagdagan pa ho niya ng 2. Ganyan katindi si Boss Martin. Ay, ang ganda ng ginawa niya na yan. Ba't mo pina-entrap si... yan si Boss Martin, di ba? O, dito na ho tayo. Yung natawag sa kanya, Boss Martin sa social media eh. Nakiki-boss-boss na. Langya ka, Martin Romualdez. Ito sigurado ko sa'yo. Ha? Ito sigurado ko sa'yo. Ito dapat mong paghandaan, Brad. Sa ayon sa gusto mo. Pag naging presidente na si Sara Duterte, marami kang katanungan na dapat sagutin sa sambayan ng Pilipino. Ngayon nakakalusot ka. Ngayon meron ka leeway para ipahuli sa ganito, entrapment si ganyan. Walang problema yan. Pero lahat ng bagay may hangganan. Okay? Ngayon pagka umabot na sa'yo, yung pananagutan, ay hindi mo yan matatakasan. Sa ayaw sa gusto mo, ikaw ay mabibigyan. Rekta ho tayo dito kay Ma'am Cora Gidote. Mahusay ho ito. CPA, economist. Game. Kasi pumalo po sa 7.2% ang naitalang pinaka-latest na inflation sa ating bansa. Alam natin, Ayan. inaasahan natin ito. Pero magtutuloy-tuloy pa ba ito? Kasi sa pagkakalam ko, dito sa bigas natin, ang sinasabi ng mga agricultural group, yung na-harvest natin na bigas nitong nakalipas, hindi pa masasabi na may epekto na yung mataas na singil sa langis eh. Kasi nag-harvest. Ang sinasabi nila, posibleng sa darating na bare months, yung anihan natin doon na natin may experience yung mas mataas na halaga ng bigas. So ibig sabihin ba, nakikita nyo ba na itong 7.2% na ito, magtutuloy-tuloy ito, Ma'am Cora? Yan. Gusto ko yan. Malamang magtutuloy-tuloy yan kasi
Ganda ng Diba, tanong. mataas pa rin ang crudo sa pangdaigdigang merkado. Yung crudo ngayon is still, actually medyo bumaba na naman ng konti, $98 per barrel. Nung isang araw, 110 pa eh. So, habang mataas pang crudo, mataas pang gasolina, hindi lang nagbigas ang nagkukos ng inflation eh. Actually, malaking bagay yung gasolina, crudo, diesel, ganyan kasi it cuts across all sectors, no. At saka marami rin tayong bigas na inaangkat eh, 'di ba? So yung piso mo mahina. So, pag mahina ang piso, mas mahal yung inaangkat nating bigas. Yan. So tutuloy yan, tingin ko hangga't hindi bumababa ang crudo, hindi bababa ang diesel at gasolina dito sa Pilipinas. May pahayag si President Marcos, no, na Ba't naglalag? Nangyari dyan. Teka lang, ayusin natin ha. Yun. Di ba pagka Tuloy natin. nag-announce ang government natin ng emergency, di ba? Hindi, at least, di ba, para doon sa mga kababayan natin, at least naliwanagan sila. Na kung sakaling ito man yung video na sinasabi na ebidensya ni Franco Mabanta, matauhan yung ating mga kababayan na wala naman pala dapat ikahiya itong si Martin Romualdez. Dinagdagan pa nga pala niya yung mga classroom. Yung tayo makikinabang dyan pa nagkataon. Ang problema nga lang, yung baka yung pagkakatayo substandard, yun lang. Di ba? Pero yung proyekto maganda. Mula sa isang school building na 59 million, naging dalawa. Dalawang tag 59 million. Ang problema kung DPWH ang tatrabaho dyan, baka substandard. Kawawa naman yung mga mag-aaral natin. Sana hindi na lang natuloy dahil ituloy na lang yan sa susunod na administration. Baka sakali matibay at talagang dekalidad, standard yung paggagawa. Kung sakaling mga tauhan ni di ba, mga contractor na tumira diyan, malaking problema ho natin diyan. Walang problema diyan. Kung ako kay Martin Romualdez, sinayaan niya na lang na pinalabas ng Peanut Gallery Media Network ang video niya. Hindi ko natin alam ha. Ito lang. Kumbaga para ako na ho'y nangingi ng dispensa, 'di ba? Ang gusto ko lang naman nung mangyari mapanood nyo yung kabalbala ni Marcos Jr. doon sa tag 200,000 piso kada barangay captain. Napakalaking kabalbalan ho nun. Diba? Kung hindi nyo nakita yung na yun ni Martin Romualdez na video, keso ganito, keso ganyan. Baka hindi ko tayo magkasama ngayon dito sa video na to. Kaya palakpakan ho natin lahat ng komindot doon sa ating ipinakita sa ating mga kasama dito sa PG. Pero yung mga kasama talaga natin dyan, talagang basta usaping bangag, nandyan ho lagi yung mga yan. Usually dapat may pondong nakalaan para sa mga ganyan. Walang clickbait ho yun, walang clickbait yun. Ho yan, talagang si Martin Romualdez nagsalita. Nakita nyo naman. Yan sa aasahan natin na pag nagtag-ulan, marami na naman babahain. Sigurado yan, sigurado yan. Ng Bulkan Mayon. Yan. Baka mag-create din ng lahar yan, di ba? So, nako, delikado yan. Kailangan Lahar. handa talaga yung gobyerno na, Delikado yan. yung especially mga local governments na tumugon sa mga ganito mga sakuna. Opo. Itong mga factors na ito na kinakarap sa ating ekonomiya ngayon na ma'am. Ito ba'y makaka-meet? Di ko lang alam kung nabasa nyo na po yung target, Philippine Economic target po natin, development plan. Sa tingin nyo po, nasusunod or nung una pa lang hindi na nasusunod? Walang nasunod. Makikita mo naman kung sinusunod yan, dapat aakyat yung GDP growth mo. Pabagsak di ba? Mag-aapat na taon na si Presidente BBM. Hanggang ngayon, pabagsak yung trend. Kasi temo, nung 2023, kailan ba siya naging presidente? 2022. Kalahati nung 2022. Yung GDP mo noon, 7.6. Tapos 2023, 5.5. 2024, 5.7%. Nung 2025, 4.4%. Tapos, ngayong first quarter ng 2026, 2.8% na lang. So, makikita mo kasi kung sinusunod niya yung Philippine Development Plan, dapat na nakakapagbigay sila ng mga trabaho para ma-stimulate yung ating ekonomiya.
para buhayin. Usually, pag ganyan, yung infrastructure ang pinaka-importante kasi hindi lang nagbibigay ng mga dagdag na kalye, mga airports para sa logistics, no? Nagbibigay rin yan talaga ng trabaho. Kaya napaka-importante. Kaso, naging ghost projects. So, imbis na napunta sa mga tao yung sa sweldo ng mga tao, sa trabaho, napunta sa kokonting kawatan, bulsa ng mga kawatan. Yun yung yun yung nag-cause ng decline ng ating economy. Yung crisis ng langis ngayon, kumbaga nag-worsen lang yung downfall. Pero kung makikita mo, yung first quarter, 2.8, hindi naman talaga yung crisis ng langis ang cause niyan eh. Kasi nangyari yun, middle of March or third week of March, nung naramdaman na natin. So, practically, most of the first quarter is really more of domestic issues, hindi external. So talagang swak yung na napag-uusapan kasi doon sa mga nag-question sa nakalipas natin na mga budget from 2024 ata hanggang sa kasalukuyan, napuna talaga doon na yung mga key projects, which is yun yung nasama doon sa development plan, nailipat doon sa unprogram. Yung mga nasa unprogram, o kumbaga hindi yung mga key projects, which is hindi kasama doon sa development plan, yun yung na-prioritize. So ito pong mga kontrobersya na pumutok, lalo na sa issue po ng flood control na sinasabing umabot ata sa trilyong piso ang nawala. So ganun kalaking halaga. Kaya maintindihan natin na ganito ang sitwasyon ng ating ekonomiya ngayon, Ma'am Cora. Kaya makikita mo naman dun sa GDP numbers kasi yung construction, nung fourth quarter 2025, bumagsak siya ng 42%. Tapos yung this quarter, first quarter 2026, bumagsak siya decline ng 2.8%. So ibig sabihin, kumbaga nabawasan talaga yung mga projects na yan maaaring may mga private construction din na tumigil kasi nga mahina yung economy, kagaya ng mga residential projects tsaka yung ibang mga malalaking construction projects maaring natenga yun kasi nga hindi maganda yung outlook sa economy. Pero diyan mo nakikita na hindi nasunod talaga yung infrastructure program ng gobyerno kasi napunta yung pera sa mga Nakaw. sa corruption. Correct. Opo. And alam na natin yan. Kumbaga, paulit-ulit na lang tayo pero hanggang ngayon walang napapanagot dun sa corruption na yun. Wala. Nakasyam na buwan na yata buhat nung nagtalumpati si BBM na sabi niya, mahiya naman kayo. Pero hanggang ngayon, walang nahihiya. Opo. Ma'am, last year, nabanggit na ang target para sa Pilipinas na maging upper middle income class ngayong taon. Noong narinig niyo po ito noong 2025, naging positibo ba kayo or kaya ba? And ngayon na nangyari din itong crisis, kasi di ko alam kung positibo pa rin sila kasi ang last statement na nabasa natin dito way back January pa na positibo sila na this year ay makakamit nila yung upper middle income na class ng Pilipinas average po sa kabuuan, Ma'am Cora. Labo. Mahirap kasi nga yung GDP growth mo kung 2.8% lang, di ba? Actually, nagnanarrow nga yung middle income kasi marami nawawalan ng trabaho. Kaya tumaas ang unemployment rate mo. Unemployment rate mo ngayon, 5%. So, kung tataas pa yan siguro dahil nga yung crisis, naramdaman lang yan, Abril, ganyan. So, susunod yan ng Mayo, June. Yung mga fresh graduates, mag-umpisa yung maghanap ng trabaho ngayong Mayo. Kumbaga, dadagdag na naman sa labor force yun. So, paano niya masasabi na, ma-attain mo yung upper middle class kung maraming unemployed? Tapos, marami pang nawawala ng trabaho kasi yung mga investors,
yung iba umaalis dito sa Pilipinas. So may capital flight na ang tawag dun sa Ingles. So syempre pag umalis yung mga investors, magle-lay off sila. Tsaka dahil mataas ngayon yung cost ng business, no? Yung inflation mo mataas, yung peso dollar rate mo mahina, tapos yung interest rates mo pataas kasi nagtataas ng interest rates ang Bangko Sentral. So disincentive lahat yan para sa mga namumuhunan kasi kung mataas ang cost of business dito sa Pilipinas, lilipat sila sa ibang bansa. Yung cost ng diesel dito mataas kaysa sa mga bansa sa Asia. Ganon din ang kuryente, napakataas ng kuryente dito sa Pilipinas compared sa ibang bansa. Opo. Pwede bang maging artificial? Halimbawa, itataas ni gobyerno yung sahod, pipilitin para magkaroon ng ganito, or may masamang epekto din po ito, ma'am, na instead na halimbawa tataasan pero magkakaroon naman ng massive na unemployment para mapagkasya ng mga kumpanya yung kanilang kita? Yun nga, parang ano yan alam mo, chicken and egg, ano ba ang dapat gawin? Kaya lang, naging vicious circle na kasi pag tinaas mo yung sweldo, syempre yung mga kumpanya magrereklamo kasi mataas na nga yung ibang cost nila, yung kuryente, mataas ang siguro yung renta, mataas din, yung ganun. So, kasi marami silang ibang binabayaran. So, pag ang labor cost mo tumaas din, syempre yung profit margin ng mga namumuhunan or mga negosyante, lilit din or baka malugi pa. So, pag nalugi sila, magbabawas ng tao. So, magle-lay off, mawawalan ng trabaho. So, ganun din. Tapos, syempre, kung walang trabaho maraming Pilipino, yung consumer spending naman babagsak. Babagsak. Ngayon, kung bagsak ang consumer spending, mahina ang merkado, Galing. mabebenta ng mga korporasyon, di ba? So, Ganda ng paliwanag nitong si Ma'am Cora, no? Mahusay talaga. yung mga nagmamanufacture o kaya yung provide ng food supply, manghihina din yan. So, parang vicious circle. Kung hindi ko kayo na-intriga doon sa video ni Martin Romualdez na yun, hindi natin naintindihan kung bakit wala na talagang nasa matinong kaisipan na mamumuhunan na pupunta dito sa Pilipinas para mamuhunan ngayong mga panahon na to. Anak ng tokwa, pag kinumpute nila yung kanilang potential na kikitain, wala na palugi. Di ba? Tapos walang bibili ng mga produkto dahil nga walang trabaho. Dahil nga, kung bakit walang trabaho, dahil nga ang pangit ng lagay ng ekonomiya. Ngayon, yung mga produkto na nagawa nila, wala namang bibili. Pagka naman binenta nila ng mura, paano na lang yung margin nila? So pupunta sila sa ibang bansa, i-compute nila, i-consider nila yung mga makarating bansa natin dito sa Southeast Asia, kagaya ng Indonesia. Diba? Kagaya ng ano pa ba yung mga karating bansa natin dito? Malaysia. Diba? Diyan, mura kuryente. Yung pag-i-English ngayon, hindi na yung pinaka number 1 selling point natin. Karamihan ng mga nasa karating bansa natin dito sa Southeast Asia, magagaling na rin mag-English ang mga yan. Diba? Magagaling na rin mag-English. At yung kanilang workforce, bata rin, kagaya ng ating bansa. Diba? Marami din silang kabataan. Kaya yung ating, kumbaga, yung pagiging, kaakit-akit para sa mga mamuhunan, hindi na lamang natin ini-enjoy. Dati kasi ganun Pilipinas, maraming bata, magaling mag-English. Ganyan yan di ba? Kaya talagang, kahit sa BPO, di ba? Talagang namamayagpag ang mga Pilipino dyan. Pero ngayong mga panahon na to, hindi na yun ng suma. Diba? Iba na ngayon. BPO, patapos na rin yan dahil AI, di ba? Wala na ang daming mawawalan ng trabaho dyan sa dyan sa larangan na yan. Ngayon, wala pang mamumuhunan sa Pilipinas. Lalo mawawalan ng trabaho mga Pilipino. Bakit? Dahil nga sa ginawang environment ng administrasyon na to. Ngayon, kung gusto mong panoorin, yung kabuuan ng interview na yan, itong si Ma'am Cora Guidote, punta lang kayo dyan sa DZRA 1026 News. Yan sa SMNS. Always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat kayo lahat. Natin Pilipinas.